Dear Lady Love TV. Sisters Rivals in Love, tunghayan natin ang ikalawang bahagi. Sagutin mo na yan. Kung ayaw mo, ako na lang yung sasagot. Curious kami kung sino yan eh. Si Lala na naman yun, nangangantsaw. Hindi talaga ito titigil hanggat hindi siya napipikon. Pero mahihirapan itong magawa yon dahil hindi siya madaling mapikon. Si Lala pa nga ang number 1 pikon sa kanila. Kahit na pinapantayan nito si Ash sa pangangantsaw. Sure. You can answer it for me, Lala. It's a pain to do it anyway. Ibinato ni Ashton sa direksyon ng babae ang cellphone. Natatawang sinalo naman nito iyon. Nagpatuloy naman siya sa pagtapik sa mesa. Who is it? Who is it? Tanong ni Ash. Pulang-pula na ang mukha. Halatang lasing na kaya dumoble na yung kulit. Nakaalakbay ito kay Faye. Oh, it's a girl. Bulalas ni Lala. Siya na kayang itinatago sa atin ni Ashton na girlfriend niya. Ashton has a girlfriend? No. Does she even talk? Ani Johan. Nakahiga ito sa couch. My head is spinning. Hey, okay lang ba talaga na si Lala yung sumagot sa tawag na to, Ashton? Paniniguro ni Jen. Sure, I don't mind. Kibit balikat na tugon ni Ashton. Okay guys, silence please. Tumikhim si Lala. Let's talk to the girl and ask her about her relationship with this bastard Ashton. Tumahimik ang paligid. Hello? Oh, hi. My name is Lala, one of Ashton's friends. Before anything else, can I ask you a question first? Saw your name flashing on his phone screen. Your name is Angge, right? Are you Ashton's girl? Bigla na ang naging pagtayo ni Ashton. At hindi naglipat segundo, ay nakalapit na siya sa kinaroroonan ni Lala. Inagaw niya yung cellphone. Mabilis na inihulog niya iyon sa beer mug na punong-puno pa naman ang laman. Sandaling natahimik ang kasama niya. Mukhang nahihirapang i-comprehend ng isip ang kanyang ginawa. Hey, why did you do that, man? Si Rigo ang una nakabawi at agad na nita. Oo nga, nasabi mo okay lang sagutin ko yung tawag. Nakangiting wika naman ni Lala. I was just asking that Angge woman if she's your girl. Di ko naman alam na mapipikon ka, Ashton. Hindi ako napikon. Walang emosyong wika ni Ashton. Wala lang dahilan para kausapin ng babaeng yon. He couldn't remember the last time he spoke to Angge, and he didn't want to remember it in the first place. Hindi niya alam kung bakit sa tinagal-tagal ng panahong hindi sila nag-usap, ay ngayon pa siya nito na alalang tawagan. Hindi niya alam kung bakit nito ginawa yon at wala siyang balak na alamin ng dahilan. He grabbed his jacket. His mood was ruined. Where are you going, Ashton? Asked Faye. Don't tell me. I'm going home. Anunsyo nito. See you guys the day after tomorrow. Naglakad na siya papunta sa pinto. Ashton, I'm sorry if we offended you. Don't be sorry, Lala. He assured her. Hindi ikaw o isa man sa inyong dahilan kaya nasira yung mood ko. Pinihit niya ang doorknob at binuksan ang pinto. Tuloy-tuloy siyang lumabas kahit pinigilan pa siya ng mga kasama. Hey man, tapos na ba yung celebration nyo? Tanong ni Chops nang magkasalubong sila. Ang aga naman, nagsisimula pa lang yung gabi. Tinapik lang ito ni Ashton sa balikat at walang salitang nilagpasan. He was not in the mood for small talk. Sa fire exit na siya dumaan para mas iwas hassle. Mahirap na makita pa siya ng publiko na ganoon yung mood niya. Baka maging usap-usapan pa yon at makaapekto sa image ng banda. Sumakay siya sa kotse at pinaharurot paalis. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela at nagangalit ang mga bagang. He thought he had forgotten about these feelings for Angge. He thought he had gotten over his one-sided feelings for her. Ngunit bakit sa isang tawag lang nito ay biglang bumalik sa kanya ang nakaraan? Fuck, he blurted out angrily. Fuck you. He reached his home with a heavy heart. Siya ang tipo ng tao na hindi madaling kakitaan ng emosyon. But in just a snap, his cool facade was destroyed. He couldn't calm himself down. He was really pissed. Ipinarada niya ang kotse sa labas ng kanyang bachelor's pad.
Sa kabila ng kinikita, ay wala siyang balak na bumili ng mansyon katulad ni Rigo. Kontento na siya sa pad na iyon. Mag-isang lang naman siya, kaya hindi niya kailangan ng malaking bahay. Mainit pa rin ang ulo ni Ashton nang bumaba ng kotse. He badly needed to play the drums para mawala yung kanyang nararamdaman. Soundproof naman yung pad kaya hindi siya nag-aalala na ireklamo ng kapitbahay kapag nagsimula na siyang mag-ingay. Siya lang ang makakarinig niyon. Akmang bubuksan na niya ang munting gate ng bahay nang biglang may mga bisig na yumakap sa kanyang bewang. Sandali lang siyang nagulat at pinagana kaagad ng isip. Buong pwersa niyang binaklas ng mga bisig na nakayakap sa kanya at itinulak ang nagmamay-ari niyon. Hindi pa doon natapos dahil hinablot niya ang kuwelyo ng damit ng manggas at inambahan ng suntok. Gutom na ako. Gutom na ako. Pahinging pagkain. Hirap na wika ng isang tinig. Kumunot ang noo ni Ashton at pinagmasdang maigi ang mukha ng panghas na muntik na niyang masaktan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tuluyan itong makilala. Sa tulong ng street lamp ay kitang-kita niya kung sino to. Si Sunshine? Napunit sa isang malawak na ngiti ang mga labi nito. Anong ginagawa ng babaeng ito roon? Wow! Ang daming pagkain. May pizza. Meron din pizza. Saka pizza pa uli. Pwede bang mag-request na ibili mo pa ako ng marami pang pizza? Parang nakukulangan pa kasi ako. Saka dito na lang ako ititira sa loob ng ref mo ha. Nagbago ka na ba ng trabaho? Kailan pa naging factory ng pizza yung bahay mo? Namumuwala na ang bibig ni Sunshine habang sinasabi yon. Kalahati ng kanyang katawan ang nasa loob ng refrigerator at patuloy naghahalongkat ng makakain. Pero useless ang mga effort niya dahil puro pizza lang yung makikita. Hindi na niya kailangan tanungin si Ashton kung kumakain ito ng maayos. Halata naman sa kanyang nakikita ang sagot sa tanong. Wala itong ibang ginawa kundi magpa-deliver ng pizza. Bawasan iyon ng konti at i-stock sa ref. Why are you here? Hindi niya pinansin si Ashton. Kinain niya ng kinain ng pwedeng kainin dahil gutom na talaga siya. Kaya kahit pa kasintigas ng bato na pizza, ay lamang tiyan pa rin sa kanya. Bukas ng umaga, mamimili tayo ng mga recados para sa isang matinong putahe. Ako yung magluluto. Sayang naman ang limpak-limpak na salapi mo kung buburuhin ka lang sa bangko. Parang gusto ko ng pakbet, yung maraming okra. Saka are you planning to stay here overnight? Napalingon si Sunshine kay Ashton dahil sa bahagyang pagtaas ng tinig nito. Kunot na kunot ang noo ng binata habang nakatingin sa backpack niyang ngayon ay nakabalandra sa sahig. Nang muli itong mag-angat ng tingin, ay ang sama-sama ng tingin sa kanya. Imbis na matakot ay ngumisi pa siya. Kahit kailan ay hindi siya matatakot kay Ashton. Sanay na siya sa topak nito. Pero alam din niya kung gaano kabait ang binata. Pasado 11:00 na ng gabi. Ine-expect mo ba na uuwi ako sa Batangas ng ganitong oras? Kadarating ko nga lang. Ipasyal mo kaya muna ako sa Disneyland. You're crazy. Kailan pa nagkaroon ng Disneyland dito sa Pilipinas? Stop being childish, Sunshine. You're too old to act like a spoiled brat. Why are you really here? Alam ba ni Angge, anang ate mo na nandito ka? And why are you speaking to me like we're the same age? I'm 5 years older than you. Where are your manners, young lady? Napahagikik si Sunshine. Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lang uli niya narinig nagsalita si Ashton ng ganun kahaba. Usually kasi ay tipid na tipid lang ang salitang lumalabas sa bibig nito. Anong tinatawa-tawa mo? Sita nito. Hindi kasi kita maintindihan. Kasasabi mo pa lang na hindi pa nga ako bata para umasa na tulad ng isa. Pagkatapos bigla mong bibirahan ng mas matanda ka sa akin at dapat ituring kita na parang lolo ko. Ganon? Kailan ko sinabing ituring mo akong parang lolo mo? Have you gone mad? Sunshine? Pulang-pulang mukha ni Ashton. O tingnan mo, napikon ka na. Kantsaw niya. Akala ko ba ikaw yung hari ng mga walang emosyon? Kahit noon pa ay hindi madaling magalit o kakitaan ng kahit na anong emosyon si Ashton. Pero nakapagtataka lang, pagdating sa kanya,
Kapag siya ang kausap ay napakadali nitong ipakita ang totoong nararamdaman. Hanggang ngayon ay misteryo pa rin iyon para sa kanya. Nakita na niyang nagalit, nainis, nalungkot, sumaya at nasaktan si Ashton. He seemed to put down his guard whenever he was around. Ewan niya kung sinasadya ba iyon ng binata o ano. Pero ngayong sinabi niya ang bagay na yun ay bumukas ang pagkagulat sa mukha ni Ashton. Ibig sabihin, ngayon lang nito iyon napansin. Napailing siya. Maayos ako nagtatanong. Nagbago na ang tono ni Ashton. Humina na ang tinig at naging monotone na naman. Alam ba ng ate mo na nandito ka? No. Ano? Tumaas na naman ang tinig ng binata. Natawa si Sunshine. Ang alam ni ate na sa Baguio ako, kasama ng mga kaibigan ko. Nagawa mo magsinungaling kay Angge? Sa ate mo? Pinaikot niya ang mga mata. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin masabi ang pangalan ng ate Anggi ko? Ibig sabihin mo pahal mo pa rin siya. Lalo naging masama ang paraan ng pagtitig ng kanyang kausap. Hindi ito tumugon. Basta nakatingin lang sa kanya na para bang gusto siyang pugutan ng ulo o ano. Alam niyang hindi maganda sa pandinig nito ang sinabi niya, pero iyon naman talaga yung totoo. Walang dahilan para i-sugarcoat ang katotohanan. Si Sunshine, siya yon. Nung 6 na taon pa lamang siya at 11 taong gulang naman yung ate niya, ay inampun sila ng pamilya. Ulila na silang magkapatid dahil parehong namatay sa sunog ang kanilang mga magulang nung sanggol pa siya. Dinala silang magkapatid sa Red Ribbon Orphanage para doon manirahan. Isang araw ay dumating ang mag-asawa na mga magulang ni Ashton at sila magkapatid ay napiling ampunin. Natatandaan pa ni Sunshine na marami sa mga kasama nila sa ampunan noon ay nainggit sa kanilang mag-ate. Kasi kilalang pamilya at mayamang pamilya yung umampun sa kanila. Congressman pa nga ang padre de la pamilya, kaya magiging maganda raw ang buhay nila. Tandang-tanda pa niya kung gaano siya namangha nang makita ang mansyon na magiging panibagong bahay niya. Bago sa kanya ang konsepto ng malambot na sahig. Kaya naman may isang oras siya ata siyang nagpagulong-gulong doon. Ilang araw pa bago niya malaman na carpet pala ang dahilan kaya malambot ang sahig ng mansyon na kanilang tinuluyan. Tuwang-tuwa ang batang kamalayan noon ni Sunshine. Lahat ng pagkain na gusto niya ay inihain sa araw ng pagdating nilang magkapatid sa bahay ng kanilang bagong pamilya. Ang sabi pa ng ate Anggi niya ay makakapag-aral na raw sila. Medyo hindi siya natuwa sa bagay na yon. Noon kasi ay wala siyang hilig mag-aral. Mas gusto niya maglaro na maglaro. Kasabay ng pagpapakilala nila sa magiging magulang ay nakilala rin nila ang magiging mga bago nilang kapatid. Si Jay ang panganay na anak ng mga ito. Una pa lang ay pinatikim na kaagad ni Sunshine ng kasama ng ugali ni Jay. Nilait-lait nito ang itsura niya at sinabing hindi naliligo. Dahil sanay siyang ipinagtatanggol ang sarili kahit bata pa, nakatikim ito ng tadyak sa kanya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paggulong sa malambot na sahig. Nagalit si Jay at akmang gagantihan siya nang sawayin ito ng ama. Inutusan pa itong tawagin na bunsong kapatid para ipakilala sa kanila. Then there was Ashton, the quiet, no-nonsense Ashton. Kumpara sa nakatatandang kapatid, ni walang salitang lumalabas sa bibig nito na makilala sila. Ni hindi nila ito nakaringga ng panlalait o ano, ng pagtanggi o pagtatakwil sa presensya nila. Pero isa lang ang napansin ni Sunshine noon pa namang una. Hindi maalis-alis ang tingin ni Ashton kay Ate Angge. Masaya naman silang magkapatid sa bahay ng mga Panopio noong una. Katulad ng inaasahan, ay naging maganda nga ang buhay nila roon. Nakakakain sila ng masarap. Nagagandahan ang kanilang mga damit at may sari-sarili pang kwarto. Ngunit hindi naglipat ang buwan, nagsimula na nilang makita ang tunay na sitwasyon sa kanilang bagong bahay at pamilya. Nagigising si Sunshine sa kalagitnaan ng gabi dahil sa malakas na sigawan ng mag-asawa. Takot na takot siya at walang magawa kundi ang umiyak. Kahit naman kasi mahirap ang buhay nilang magkapatid sa ampunan, ay mabait ang mga madre nag-aalaga sa kanila. Kaya naman bago sa kanya ang ganoong sitwasyon. Isang gabing hindi na niya kaya ang naririnig at wala na siyang tigil sa paghagulhol sa kanyang silid, ay biglang bumukas ang pinto. Doon ay may nakatayong figura na alam niyang magliligtas sa kanya. Nung una inakala ni Sunshine na si Ate Anggi iyon, ngunit nang lumapit ang figura,
ay narealize niyang hindi yun ang kapatid kundi si Ashton. Niyakap siya nito at inalo habang umiiyak sa buong magdamag. Kahit hindi nagsalita si Ashton ay ramdam na ramdam niya ang pag-iingat sa kanya ng binata, na para bang sinasabing hanggang nandoon ito sa kanyang tabi ay hindi siya masasaktan. Unti-unting naging magaan ang pakiramdam niya, nawala yung takot. Unti-unti ay bumigat ang talukap ng kanyang mga mata at maya-maya pa ay nakatulog na siya. Iyon na naging simula ng pagiging malapit ng loob ni Sunshine kay Ashton. Sinundan-sundan niya ito, palaging kinakausap at gustong palaging kasama. Sa gabi sinasamahan pa rin siya ni Ashton. Mabait ito sa kanya kahit hindi masyadong palaimik. Kinukonsente nito ang mga kakulitan niya. Tinuturuan siya ng mga assignments sa school na kinatatamaran niyang gawin. Pinapayagan din siya magpunta sa treehouse nito sa sobra naman niyang iginatuwa. Palagi niyang kinukwentuhan si Ashton ng mga kapilyahan niya. Nakikinig naman ito paminsan-minsan. Mas abala pa ito sa pagtatambol. Grade 3 si Sunshine nang ipaliwanag ni Ate Angge na hindi na raw sila legal na maaampo ng mag-asawang panopyo. Hindi pa niya alam ang ibig sabihin niyon. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid na hindi mangyayari ang hinihiling niya na maging kaapelido si Ashton. Nakaramdam siya ng matinding galit sa narinig. Noon kasi gustong-gusto na niyang mapalitan ang kanyang apelyido ng Panopio dahil gusto niya maging kaapelido si Ashton. She adored him so much. He was like a hero to her. Kaya naman gusto niya maging katulad nito kahit sa isang bagay man lang. Ngunit hindi na iyon matutupad, sabi nga ng ate niya. Nasaktan ang kanyang batang puso dahil doon. Lumabas siya ng kwarto at sinugod sa treehouse ang nooy 14 na taong gulang na si Ashton. Nadatnan niya itong nagbabasa ng libro. Iyon na ang karaniwan nitong ginagawa at mukhang kinalimutan na ang hobby na magtambol. Ashton, ani Sunshine, kahit kailan hindi niya ito matutawag na kapatid o kuya. Ewan niya kung bakit, pero ganun talaga yung nararamdaman niya. Galit ako sa'yo. Mula sa binabasang libro ay nag-angat ito ng tingin, nakakunot ang noo. What's the matter, Sunshine? Did I do anything wrong?